May tanong sa akin, Boss Ray, ganitong text po ang natanggap ko. Good day. We have received your warrant of arrest from the Regional Trial Court regarding the complaint against you. This includes Article 315 under the Revised Penal Code of the Philippine Constitution, estafa case, and Article 318, deceit. Kindly give us 1 to 3 days to visit this address. Please coordinate with the police who will arrest you, and if you are found guilty based on the evidence provided to us, you may be imprisoned for 3 to 6 months and will have a derogatory record on NBI and other government clearances. Call us as soon as possible to help and guide you with this case. Thank you. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Dito sa video natin na alamin po natin kung may katotohanan po ba yung mga pinapadala pong mga mensahe sa atin itong mga bugo katabusadong online lending apps to. Yung may warrant na raw po tayo, mayroon daw pong estafa case, no? Tapos meron daw makipag-coordinate daw po doon sa police, no, na mga aaresto sa atin, no? Alamin po natin yan kung may katotohanan. Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga videos based on my experience at syempre po sa ating po pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan pa utang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin at himayin, no, yung pinadala niyo pong mensahe. Nga po pala, may mga nagpapadala po sa akin ng mga personal messages na kung nahihirapan daw po ba akong huminga at bakit daw ho ganyan ako magsalita ngayon, no? At ito ho totoo, no, kasi ho asthmatic ho ako, mahika po ako eh. At ngayon ho nga medyo talagang mga nakaraang araw po medyo nahihirapan, tsaka meron ho akong depression sa lalamunan. Kaya po hirap po tayong magsalita. Pasensya na ho kayo kung napapansin yung gano'n, pero wag ho kayong mag-alala at ginagawa naman ho natin ng aksyon. Ano po? So sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. Okay? So sabi nyo, nakatanggap nga ho kayo ng ganitong klase ng mensahe, no, na we have received your warrant of arrest from Regional Trial Court regarding the complaint filed against you. This includes Article 315 under the Revised Penal Code of the Philippine Constitution, estafa, and Article 318, deceit. Kindly give us 1 to 3 days, no, to visit daw po yung inyong address, and please coordinate with the police who will arrest you. If found guilty daw po, base doon sa ebidensya, no, provided to us, you will be imprisoned for 3 to 6 months and will have derogatory records sa NBI and other government clearances. So tawag daw po, no, as soon as possible para daw makatulong sila at ma-guide kayo doon sa case. Alright, nakita nyo naman, di ba? Meron na ho pala kayong warrant, o, di ba? Tingnan nyo ho, halatang halata ho na peke yung pinadalawang mensahe, ano? Kasi unang-una, doon base ho sa mensahe mismo, hindi mo malaman kung kanino nang galing eh. Tingnan nyo po Sige, kasi sabi, we have received your warrant of arrest. O, nakatanggap na raw po sila ng warrant of arrest. Pero, meron po nakalagay dito na please coordinate with the police who will arrest you, and if you are found guilty based on the evidence provided to us. Oh, may imprison daw kayo ng 3 to 6 months. Saan ho ba talaga nasaan ho ba talaga yung warrant? Nasa ano na po ba? Nasa OLA? Nasa pulis na? O nasa korte pa rin? Di ho ba? Basahin nyo maigi. I-post nyo. Ang gulo-gulo ng mensahe. Di po ba? So halatang halata po na pananakot lamang yung pinapadalang mensahe sa atin. Itong mga bugo katabusadong online lending apps na to. Talagang kumbaga, pinipilit kayo, no, na bayaran nyo yung utang sa kanila, no? Ang nangyayari kasi pagka kayo na pressure diyan sa ganyan, gagawa kayo ngayon ng hindi tama. Kumbaga, manghihiram na naman kayo para mabayaran sila. So mapapasok na kayo dun sa tapal system, no? Tapos
Siyempre, pagka na-pressure na kayo doon sa mga maraming utang nyo sa Tapan system, pati yung burang-buragang, papasukin nyo na rin. Ganyan ho ang gusto niya mga yan, kultahin ho isip natin eh. Di po ba? Halatang halata ho, no, na talagang panggigipit yung ginagawa sa inyo. Oh, walang katuturan eh. Sila nga, doon nga ako sa mensahe mismo, hindi natin alam kung kanino galing eh. At ito pa po, di ba? Halatang halata talaga eh. Kasi, binibigyan kayo ng ng taning para, kumbaga, pinapaalam sa inyo na within 2 to 3 days po, tama po ba? 1 to 3 days, no? Pupuntahan yung address po ninyo. Binibigyan pa kayo ng hint. Para sinasabi magtago ka na. Saan ho kayo nakakita? Kung may warrant of arrest talaga, hindi ho ina-announce yan. Di po ba? Kasi pagka yan in-announce nyo, magtatago ho. Kumbaga, inisyuhan ng warrant of arrest. Tingnan nyo ho nangyayari sa gobyerno natin ganyan. Di ho ba? Nakapagtago na kasi ina-announce nila eh. Sinasabi na hindi ho ganyan. Ang pagsaserve po ng warrant of arrest is discreet. Saka nakakita ng warrant of arrest, sisiwalat mo pa, sasabihin mo pa, ay, may warrant of arrest ka ha, pupunta kami dyan within 1 to 3 days. Hindi ho ganun yan. Tapos sabi pa nga dito, makipag-coordinate daw po doon sa pulis na aaresto sa inyo. Diba? Wala ka naman hong magagawa. Kung totoo po yung warrant of arrest na yan, talagang pag may nagpuntang pulis dyan, at saka, o di kaya yung sheriff, tas may kasama pong pulis, wala ka talagang makagagawa kundi makipag-coordinate. Di po ba? Pagka yan, kumbaga, naglabang ka pa, lalo pang lalaki ang yung problema niya. Tsaka ito ho hindi ho mag-i-issue ang RTC ng warrant of arrest kung sa hindi pa lang bubayad na utang. Kasi dapat ho munang patunayan, no, nitong bugo katabusadong online lending apps na may nangyaring panluloko at panlilinlang. No, para po mapatunayan na meron pong estafa na nangyari. During the time ba na nanghihiram sila, may sinabmit ho ba kayong maling information? Meron ho ba kayo sinabmit na maling dokumento? Diba? Nag-issue ho ba kayo ng post-dated check? Hindi ho naman, diba? Kasi nagmula yan dun sa maling pamamaraan ng papautang. Tsaka ngayon, ayan na, mali na yung pamamaraan ng paniningil. Ba't sinabi kong maling pamamaraan ng papautang? Sige, saan kayo nakakita? Within 5 minutes po, i-disburse sa inyo yung pera. Paano naging tamang pamamaraan ng papautang yun? Diba? Unang-una, mali doon. Manghihingi ng access. Pagka binigyan nyo ng access, ayan na, nanakawin niya detalye nyo. Tapos, doon sa loan calculator, palalagyan yung desired amount nyo, desired term. Pag nailagay nyo na, magugulat na lang kayo, papadalang kayo ng pera. Di po ba? Doon sa e-wallet ninyo o doon sa bank account na inilagay po ninyo. Na hindi man lang ho nila dinidiscuss, no, kung magkano talaga yun approve sa inyo. Let's say, for example, naglagay kayo ng 10,000. Padadalang ka 1,000. Para saan yun? Di po ba? Napakalinaw po, no, sa the Truth in Lending Act na kailangan po fully disclosed, no, yung inuutang nung nanghihiram. Asan no ang full disclosure doon? Diba? Sa calculator, naglagay ng amount, naglagay ho ng term, tapos pinadalan, diba, hindi man lang alam kung magkano. Out of do sa pinadalang 1,000, hindi mo nga alam kung magkano yung utang mo talaga ron. Diba? So, walang full disclosure. So, mali na kagad yung pagpapautang. Tapos, ayan ngayon. Pagka hindi nakabayad, diba? Sasabihin, tinataguan, estapador, diba? Hindi mo in-explain eh. Paano babayaran yun? Paano kung first time manghiram nun? Tapos, napunta pa sa inyong mga bugo kayo, diba? Nagiging regular tuloy yan, nagiging normal na. Hindi tama yung ganyan. Nanonormalize yung ganyang klase ng pagpapautang. Hindi nga pagpapautang, scam yan eh. Biruin mo, palalagay, i-advertise mo ganito. Maniniwala ngayon yan, di ba? So, pag nilagay sa calculator yung ganitong amount, ganitong term, most probably yan, paniniwalaan ngayon yan. Pero yan, kung in-explain mo yan, hindi yan hindi yan magkakaganyan. Pag nalaman yan, nung nangungutang na 7 days lang yan, ang interest niyan ganito,
ang papadala mo, ganito lang. Abay, walang mangungutang sa inyo. Sinasadya ho kasi niya mga bugok na yan talaga. Oh. Doon ho sa nagpadala ng mensahe na to, huwag ho niyong paniwalaan yan. No, na meron kayo, meron kayong warrant, hindi pa lamang po kayo nakakapagbayad. No? Para ho kayong magkaroon ng warrant, dapat meron kayong ginawang krimen. Sa utang po, pag kami ginawang krimen, ibig sabihin nun, pang-estafa po yun. Yun yung gumawa kayo ng panlulokot, panlilin lang. Or nagpatalbog kayo ng cheque, BP22 naman yun. Doon lamang po magkakaroon ng criminal liability sa utang. Pero kung alam nyo po sa sarili ninyo na wala kayong inisyong post-dated check, no, na tumalbog at wala naman kayong panlulokot, panlilin lang, wala ho kayong dapat ikatakot dyan. Ang gawin nyo po, no, ito pinaka-importante, is kontrolin nyo po kung ano yung kaya nyo kontrolin. And that's your emotions, no, and your thoughts. Yung po yung nararamdaman po ninyo. No, yung emosyon ninyo, tsaka po yung inyong isipan, kontrolin nyo po yan. No, maghanap buhay kayo, tuloy nyo lang kung ano yung dati nyong ginagawa. Diba? Makipag-ano kayo sa pamilya ninyo. Importante po na, pa rin, kumbaga tuloy nyo yung inyong hanap buhay. Kasi dahil doon sa hanap buhay na yun, maipuprovide nyo yung para sa pamilya nyo. Diba? And simultaneously, mag-ipon kayo magtabi nang mabayaran nyo po siya. Okay? Kung yan pong ola nyo na yan ay illegal, ibig sabihin po is, tawag ito, fly by night, ang suggestion ko po, bayaran nyo na lamang po kung magkano po yung dinisburse sa inyo. No? Kasi po, wala hong ihaharap na mukha yan sa korte dahil hindi naman yan juridical entity. Di ba? Hindi ho i-recognize ng gobyerno na yan po ay institusyon. Kasi illegal nga Tsaka takot lang ho niyan tumungtong ng korte dahil sa dami ho ng ginawang kawalangyaan niya. No? Lagi niyo hong tatandaan. No? Kumbaga tayo, gawin ho muna natin yung ating due diligence. I-assess natin yung sarili natin. Lagi ko sinasabi sa inyo yan, bago tayo pumasok sa ganito. Kasi pag nandiyan na tayo, naku po, puro kawalangyaan ho ang gagawin sa atin yung mga bugok na yan. O tayo lang din po ang mapapahamak. Di po ba? Tayo lang din ang madidepress, tayo lang din ang magkaka-anxiety. Di po ba? Kumbaga, as much as possible, wag muna natin silang tangkilikin at utangan. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo, na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.